Ang lakad nga pala natin guys ay dito sa Bangkong Kahoy. Halata namang forest na boy. Kayanin. Malaklak na yung ating tent. So yan, bukas pakita ko sa inyo ng buo. So ito siya guys. Hello? Hello? So what's up mga Rads? So ito ang inyong Kuya Rad TV, ang inyong Kuya Uncle na piling vlogger. So time check natin ay 1:31. So ngayon ay March 1. 1:31 na ng hapon. So March 1, meron na naman tayong lakad na, meron na naman tayong ride. So nagyaya na naman sila Byron na. At ayan, let's go na sa ano tayo guys. Ang lakad nga pala natin guys ay dito sa Bangkong Kahoy, sa Dolores, Quezon yata yun. So yun nga pala, no, di pa tayo nakapag-forma na nakapag-so what's up mga Rads, ito ang inyong Kuya Rad TV, ang inyong Kuya Uncle na piling vlogger. So welcome sa bagong episode ng ating camping adventure. Intro lang tayo. Kasi nga pala guys, ito gagamitin, ang dadali nating tent nga pala ito, itong malaking tent na galing kila Byron. So ngayon matetesting na natin siya kung paano setup nito. Ang problema nga lang natin, sobrang laki at medyo mas mabigat siya, hindi siya pwede dito. Yan, hindi siya pwede dito. So mangyayari niyan, dito natin siya ilalagay. At si Eloisa sa tingin ko baka sa motor, sa kotse na lang nila Byron sumakay. Kasi hindi siya pwede dito, hindi kasya. At hindi rin pwede dito, sobrang bigat kasi may mga laman pa yung loob nito. Lalagyan pa natin ano. At siyempre, baka mamaya habang natakbo tayo, lumubak na konti, maputol na yung ating bracket dito. Aloy lang kasi yung bracket natin. So yan guys, set up muna ako ng gamit. At ako yung magmamadali pa at gawa ng may pupuntahan pa kaming birthday nung anak ng ate ni Eloisa na galing Taiwan. At punta pa tayo ng San Pablo. So liligo pa tayo, magsiset up nito, kaya magmamadali muna ako ng kaunti at peace out muna. So what's up mga Rads? So time check natin is 2:28. Ang alis natin, ang punta na, ang simula ng birthday yan ay alas 3. Nandito pa na tayo sa Santo Tomas. Punta pa tayo ng San Pablo. Medyo ulit yata ako. Ayun naman na. Ano na rin naman akala ko kasi binasi ko kasi dun sa GC namin, akala ko bukas pa yung yung pinag-usapan nila na lakad. Kaya hindi pa ako nagre-ready. Nag-chat lang si Elisa kanina, kaya inasikaso ko lahat, mga damit, kay Topo, yung mga gamit natin, tinali ko, syempre naligo pa tayo. Pero ayan, sige, at least ready na naman lahat. At si Topo nandito nga pala sa baba. Dito ko nilagay sa baba si Topo, no. At may tali siya para nakasabit dito sa aking helmet hook dito sa unahan. So yan, update ko na lang kayo mamaya. So focus muna sa pagdadrive at medyo late na tayo. Yan, peace out guys. Ako po, maalas, parang abutin pa tayo ng Ambon. Sana naman naihuwag. Medyo hassle sa atin kasi may mga dala tayo sa likod. Di natin alam kung paano natin ito tatakluban. At nagmamadali tayo. Buti sana kung di tayo nagmamadali, nagawa ko ng paraan yan na para kung sakali na dumating yung ganito na umambon, may solusyon tayo. Kaso wala na, nagmamadali na Basta sana huwag na lang umulan. Saka yan, sana wala tayong abirya sa biyahe natin. At ay lang, dire-diretso lang tayo, no? At walang plat, walang kung ano mga aksidente, ganyan. So yan, let's go. Mukhang late na tayo. Hindi rin naman kasi ako makapagmabilis ng takbo kasi nandito si Topo sa baba. Ang dami nating karga. Actually may daan dito sa kaliwa dyan sa may TR4, no? May daan dyan, pwede naman natin, pwedeng yata, hindi ko alam kasi may mga harang-harang pa, hindi ko sigurado susubukan ko sana kaninang lumusot dyan. Malayo-layo na yung, kumbaga medyo shortcut siya na konti. Kaso nga baka mamaya sarado, lalo tayong mapapatagal. Kaya dito na tayo sa siguradong daan. So what's up mga Rads, nandito na tayo kala Byron, no? So makikiparada muna tayo ng motor at dito na lang daw tayo sa sasakyan, no? Yan, nakalagay na yung mga gamit natin dito, so medyo mas maalwan.
First time natin pumunta sa Bangkong Kahoy para mas maganda kasi nakakotse tayo. Makikita muna natin yung terrain kasi nakita ko sa parang YouTube. Medyo matarik yata doon. So, gusto na din na nakasasakyan. Kaso nga lang talaga, alam niya naman may hiluin tayo. No? So, yan, kapit lang. So, time check nga pala natin ay 5:50. So, yan, update ko na lang kay mamaya pag nasa kalsada na tayo. Peace out. Yes, yan guys, kinukuha na lang yung ibang gamit. Ano? So, ayan si Topo kasama natin. Topo! Topo! Full tank na ulit tayo dito. So yan, baka di ko alam, baka kung hindi ako makapag-vlog sa daan, ano. So, pero susubukan ko pa rin, lalo na doon sa packet na, no, para makita nyo yung terrain doon. Pero dito sa National Road dadaanan natin, baka hindi na. Pero doon sa ano, susubukan ko talaga doon sa pataas para at least meron kayong idea, no. So yan, kita-kits na lang mamaya guys. And so what's up mga Rads, no? Time check natin ay 6:17 ng hapon, gabi. So nandun sila Byron sa Alphamart at namimili ng kulang. So tayo naman nagpaiwan na dito sa sasakyan na. At madami tayong kalasing pag bumaba pa. Ito po, seatbelt pa, tas tong bag, tas yung sito natin, tas tong camera. Ayan, upo na lang tayo dito at dito na lang tayo mag-vlog. Hindi nga lang motovlog, pasahero vlog tayo ngayon. Passenger vlog. So malapit lang pala siya guys. Ang daan pala nito ay sa Santa Elena. Tapos diretso ng Bagong Anyo sa Dolores na. Tapos Santa Lucia, Kinabuhayan. So yun, malapit lang pala siya. Kasi ito naman ay 21 kilometers lang. So wala pang isang oras ang biyahe natin. So siyempre depende sa traffic yan kung madadaanan tayong traffic, ano. Tapos yan, update ko na lang din kay mamaya, no, kung ano bang sistema at ano bang sitwasyon doon sa daan na madadaanan natin. Kung kaya kong mag-video mamaya, sana kayanin natin, ano. Uminom naman tayo ng Bonamin anti-biyahilo. So yan, sana tumalab at para may pakita ko naman sa inyo ng bahagya yung daan natin na tatahakin mamaya, ano. Yan. So first time natin baka punta dito. So yun nga pala, abangan nyo. First time natin bubuuin yung ating tent na galing kila Byron, ano. Masusubukan natin kung makisig ba talaga. At sana naman wag masyadong malakas ang hangin at bigyan tayo ng magandang panahon. Ayun lang. Yung birthday nga pala ni bukas ni Byron. Yung Byron, kung mapapanood mo to, happy birthday. Humayo ka't magpakapogi. At yan. Ang ano natin mamaya, bumili ng pangsopas. Tapos nabili naman sila ng yelo sa mga drinks, something ganyan. Tayo naman, ito, sito lang sa Calab. Ito lang baon natin pagka nabiyahe tayo sa sasakyan. So, nandito na tayo sa unahan, ano? Pero nararamdaman ko pa rin yung pagkahilo kahit nasa unahan na. So, hindi pa rin natin alam kung pagka tayo naggaganyan, kung mawawala siya. Yan. Di kung pagka hindi nawala, labs, ikaw na mag-drive ng sasakyan. Kung magkakasasakyan man, ha? Ikaw na mag-drive. Okay, tawang motor na lang pagka ganyan. Ano? So yun, peace out muna guys, abangan natin sila. Kasi ito po, nasa paada natin, no? Relax lang dyan to po, mamaya nakakarating na tayo sa ating paroroonan. A few moments later. Sige lang, pre. Sorry po mga maligno, makikiraan po. Maga pa naman eh. Galing eh. Totoo talaga yung aircon booster eh. Pag pinatay mo yung aircon, biglang lalakas yung makina ko. Yung booster na ito ni Jun eh. Yung mga ano eh. Adventure. Bangis na citrus ang kailangan. Mountain Dew. Alam mo, di ko alam yun ah. Ano, doon pre, may kailangan reserve o walk-in lang? Reserve. Nagpa-reserve kaya? Okay, tatanggap na kayo ng pagkain ha. Pwede nyo tanggapin pero huwag nyo kakainin. Barangay Kinabuhayan. Yung mga dasal ritual. Oo, tapos Ako hindi naniniwala sa multa pero ako naniniwala sa aswang. Saka naniniwala pala ako sa multa pero mas takot ako sa aswang. Hindi naman sarap na mag-jogging ng mga alas 3 na madaling. Tama yung makakasalubong ka ng ano man. Tapos hindi kasama ka mag-jogging no, pero patay na pala siya. Mabatingin ka pa pre. Tapos ay nakakasabi ka, syempre magandang babae. Saan punta? Ay, pasabay ako. Sige, sasabay mo. Sabi, dito.
Tinuro. Anong meron dyan? Dyan ako pinatay. Sabi na, dito na lang. Dyan ka ba't nakatira? Hindi, dyan ako pinatay. Ganyan pala, ano. Tapos nagturo pa ng isa. Taga rito yung pamatay sa akin. Visit kami lang. Yung po, ito pala yung tinasabi niya maano pa ako. Kaya pa rin. Mas matarik pa rin talaga yung parang pader na kalsada doon sa mga bay. Oo, kay mga mayabos eh. Bukasan ang bintana kasi baka biglang may sumugap sa mukha ko eh. Malapit na. Buti na lang, pulpak tayo. Wala makakasingit dito. Wala makikiride. Yan, medyo rough road na. Pagkatapos ng 650 meters. Ay, rough road ba yan? Semento pa din. Sementong medyo... Nasa gitna. Parang sa may tayak. Oo. May tayak. Ayun, bato na pala. Ito na. Ito na yung tunay na rough road. Ayan. Lalim mo. Lalim sa kaliwa. Lakarin ba namin? Ayoko! Lalakad! Kasi di kita susunod. Hintay ko yung aircon na. Ayoko! Tapos bigla namatay lahat. Namatay yung kutso no. Namatay na lahat. Teka, nakakaroon kayo. Wait lang. Sasa tayo nga. Naghahalong boses nyo lahat. Sigawan lahat. Bakit namatay ang kotse? Hindi naman. Yan, magiging road na. May Sa puno pangarap. na. Puno na akasya. Ano siya, great. Yan pa naman yung mga kasi maraming multa yan. Oo, yun yung madalas na may mga encantos. Paano yung pag may tabaan dyan? Yung bagal natin. Wala na. Wala! Kasabay natin dito sa gilid. Sigawan lang tayo. Mag-jumpscare pa sa atin. Kasabay natin. Bukusan yung pinto kahit anong mangyari. Bahala ka dyan, umikot dyan, multa ka. Lutang-lutang lang yung multo na unahan pa tayo. Sabi ko, Ano, what if na lang may nakalutang dyan? May nakalutang ganyan. Tapos tinunahan tayo, sasabi sa atin, bleh. may triangle ang haba ng dila. Tapos ang mga putik-tik yun. Ano? Wala na silang ilaw na kahit man lang solar na yung maliliit. Ano ba talaga Takas ng siya? bato dito. Ayan, mga bato. Halika na nas, kalsadas. Peaceful forest. Ay, halata naman yun. Halatang-halata namang forest na boy. Okay, kayanin mo yan. Kayanin mo. Oh. Pwede na mag 4x4. Oh shoot! Nagulat ako! Ano yun? Tao. Sige. May tao? Ay kaya magandang gabi po. May reservation po kami, camping po. Magkakamping? Apo. Register na ako natin. Apo. Sige. Pwede po. Okay na po. At yan guys, pagtigil nyo nga pala dito ay kailangan nyo magpa-register at mag-logbook. Dito na rin kayo magbabayad ng entrance. May para-prone pa ulit dito. Hindi pala daan din eh. Sa motor kaya naman to. Sa kotse mahirap. Wow, matindi. May sisi. Mataas din oh. Kaya yung option pag bumaba kayo. Bababa talaga kayo. Oo, bahala tayo na ba? Wala kayo na tayo. Wala nang choice. Ako din. Ba, ayoko nga. Moral support. Kailangan ng moral support sa loob eh. Ano? Babae lang kami nasa labas? Kaya naman to ni Hershey. Yung problema yung bato. Ayun nga, baka mamaya may tumama sa ilalim. Kaya ang pantay na sa wakas. Mataas siyempre yung isang to. Nakakaano? Grabe ba? Grabe! Liwanag! Pag gamit mo pang gagagambay, sasampalin ka ng gagambay, di mo pakita eh. Okay na, wait lang. Okay. Yan. So yan guys, bumaba muna tayo at grabe yung daan. Ito, mabato. Sobrang bato. 15 minutes daw pala na ganare-are. Oh. Ako, ito pa. Ano? Mapangit lang yung ano. Kaya naman to kaso pangit yung pwesto ng mga bato tas matataas pa. Ayun oh. Sa gitna pa yung isa. Nakakatakot yung pag tumama mismo sa ano. Ito na pre. Yan guys, parang may mga nagkakamping. Ito na. So yun guys, nandito na kami at may mga nagkakamping pang iba. Ang lawak nitong campsite. As in, wala lang talagang ilaw. Isa sa hanapin natin dito ay CR. Bangis ng citrus ang kailangan.
So yan, time check natin mga rads. Ay, nakarating tayo. Grabe yung mga lubak. 7:51, no? Itong campsite ito guys, maganda naman yung pinaka-campsite niya. Grabe, sobrang lawak, oh. Open na open yung kalangitan dito. So yung daan lang talaga medyo naging struggle sa atin kasi sobrang unpredictable ng mga bato. Yung parang, yung ang pangit ng pwesto ng mga bato. Ayun lang naman. Dito may city lights, medyo may city lights tayo dito. Hindi nga lang magbuong buo. Kasi puro sa puno. Tapos sobrang tahimik. Walang masyadong tao. Wari ko walang malapit na bahay dito. Oh, grabe. Kita niyo ba yan? Ewan ko kita sa camera na ganito itsura. Para siyang malaking football field. Oh, parang kasi laki ng football field. Ganun. Lawak, oh. Meron dito mga ilang nagkakamping. May isa, dalawa. Lawak dito. Ilang pinakamasasabi ko malawak. Tapos ito, kotse. Oh, ayos yung kotse nila. Oh. Mataas, parang 4x4 eh. Tapos ito, meron dito parang sedan naman. Ang ganda ng tent nila. Oh. Malaki. Parang kasi laki ng tent na galing kila Byron. Yung isi-set up natin ngayon. So, wala pa akong idea kung paano set up yung tent na galing kila Byron. Bahala na din, What's up? So, nahanap lang sila ng pwesto at para makasettle na rin tayo at magluluto pa rin ng sopas sa Iloilo. So, yung favorite sopas, marami akong makakain niya sigurado. Ayos din, ganda na. Yan, ganda. Yan, buti doon na napili nila. Parang doon ko nga gusto kanina eh. Yan. Yan, tama-tama. May ilaw. May solar pala. Medyo additional visibility sa atin. Lawak. Isang ikot yan, Tapos ito ba yung Banahaw? Hindi ko lang sure kung ayun yung Banahaw. Saka maganda dito, tining na tining. Medyo hindi siya mabanas, pero tining na tining dito. Yung hindi mahangin. Kaya medyo madali tayo makakapag-setup dito. Ayos. Ay, ito yung nakita ko doon sa vlog ni yung abandonado. Oo. Nakita ko na to. Yung sa vlog ni Reed. Abandonado yan. Napanood ko yun doon sa niya sa vlog. Dito na tayo po, pesta pre. Hindi ko alam sa kanila, hanap ko yung CR eh. CR? Hindi nila alam. Dito doon sa pababa eh. Pababa ka dito. Ito, pababa eh. Abandonado to eh. Wala yung mga ilaw natin pre, malalakas. Oo nga, para meron tayong So yun guys, ito pala yung CR nila. Grabe mo ng kailaw-ilaw. Tapos ang tapat mo abandonadong bahay. Ang saya. Grabe, to parang ghost hunting. Please help this restroom be scary. Okay. Okay po. Ay, wait lang. Ay, naku. Wait lang. Ihilang daw rin mga kasama natin. Papatayin ko lang ilaw para medyo nakakagana. Mamaya, pag silip mo doon sa Bible, may nakasilip ng ulo. So mga rads, tayo magsa-set up lang din ng tent natin para makapag-ano tayo. Luluto natin si Eliza. So yan. Time check ulit tayo. Time check natin ay 8:02. So yan. Peace out muna. Time lapse muna tayo. So what's up mga rads, naayos na natin yung ating tent. So time check natin is 9:05. So ito, pakita ko sa inyo yung loob. Ito naman si Topu dog na suicide bomber. Yan. So ito yung ating tent na galing kila Byron. So yan, dalawang kwarto siya, meron dito. Yan dito, tapos pinahiram tayo nila Byron ng kama, tapos mga kumot. Tapos yan parang meron na rin tayo ditong carpet, tas pinahiram din tayo nila ng pansapin kasi maliit lang yung pansapin natin, di uubra. So ito yung mga ilaw natin. Ito ang isa ay or share, yung isa naman ay nature hike, tas ito ay nature hike, yung dalawa. Tapos meron tayo nature hike na parang Christmas light sa labas. Tas ito, medyo malawak-lawak na yung ating
Yan, malawak-lawak na yung ating tent. So yan, bukas pakita ko sa inyo ng buo. So ayos na naman, na-set up natin for the first time na wala tayong masyadong idea. Pero nagawa natin ang naayos naman natin. So next time naman mas mabubuo na natin siya ng mabilis. Kasi ang gagawin natin, una ay ipapasok muna natin dapat yung ganyan, yung parang nasa gitna niya. Saka natin idudugsong dun sa bawat mga nasa dulo. So ang ginawa natin kasi kanina, itinayo kagad natin. So medyo mas mahirap na konti, pero naitayo naman natin. So meron lang tayo naisip na mas maganda, mas madaling paraan para maitayo ito na mas maayos. Ano? So yun lang naman, at magre-ready muna ng kakainin. Ano? Diyan muna kayo, mag-charge din muna ako ng camera. So, ito ang inyong Kuya Rad. Peace out. A few moments later. So, what's up mga Rads, no? Time check natin is 10:54. So, yan, maluluto na yung ating sapas. Tapos, nakapagawa tayo dun ng melon. Hiniwa-hiwa na lang natin yung melon. Ano? Ginawa natin improvise. Wala tayong pang script. Tapos yan, grabe dito. Sobrang lamig, ano? Mga alas 8, alas 9 pa lang nagmo-moist na agad dito sa labas. Naghahamog na agad. Sobrang lamig dito. Kailangan magdadala ka dito ng jacket. Tapos yan, napakita ko sa inyo itong buong namin, tent bukas ng maga. So ito pala napakita ko sa inyo yan. Pero ayos din naman, komportable. Pero yung aming higaan, maliit lang. Manipis lang yung mga ganito lang. Pero ayos din yung ganito. Pero pagka ganito ng kalalaki yung dala natin, dapat nakaka-car camping na. No? Pero pag moto camping, pwede naman to. Pag solo ko, kasi pag ito ang dala natin, hindi na pwede mag-angkas. Kasi sa upuan to nakalagay dapat. Ito ay hindi pwede ilagay sa top box, mabigat. Hindi pwede ilagay sa unahan, masyado malaki. So pag itong pwede ko itong dalhin, kung halimbawa mag-isa ako, pwede naman. So sobrang lawak na nito. Pwede naman yun, sa totoo lang. Pero depende kasi meron din naman akong solo tent doon. So pagka hindi naman kailangan na sobrang laki ganito, pwede naman yung maliit lang dalhin natin. Ano. Tapos yan, matusubukan natin yung ilaw natin. So yan, magdamag na natin mga bubuksan yan. Tapos dito may nagbibideo ko doon sa malayo. Pero okay lang kasi malayo naman ano. Kasi may mahabahayan dito. Tapos ito, sobrang lawak na to. So yung tama-tama yung ano natin. Galing nga din pala tayong birthday yung kanina, birthday ni BBC, anak ng kapatid ni Eloisa. Tapos dito lang, walang ilaw. Walang kailaw-ilaw. Kaya yung pinaka-CR natin dito sa plane natin, dito sa may pinaka-campgrounds, ang pinaka-CR doon sa baba, wala din talagang ilaw. Walang kailaw-ilaw din doon. So talagang sobrang dilim, kaya dapat may dala kang ilaw pagka magsi-CR ka, o kaya naman dapat meron kang kasama kasi sobrang dilim talaga doon, as in. Tapos ay lang, dapat pag magka-camp kayo dito, marami kayong dalang ilaw, o kaya may kasama kayo. Ay, dahil isa sa mga yung pinaka dito problem is yung ilaw talaga. Pero sa tubig wala kayong problema. Malakas naman ang tubig doon, dire-diretso lang. Ang problema lang is sobrang lamig. So halimbawa na kung magka-camp kayo dito at balak nyo maligo, ay maganda na kayo kasi sobrang lamig talaga. So ayun lang naman guys, tapos mamaya kakain muna tayo, no? Tapos peace out na. Tapos depende, bahala na. Medyo naantok na rin ako kasi napuya tayo kagabi pag-edit ng ating huling
ng ating mga adventure vlogs, no. So nakatapos tayo na pag-edit kahapon ng isang video natin. Tapos tayo siguro mga alauna na ng madaling araw, tapos gising naman tayo ng alas 6 kasi pag mag-isa ako sa bahay, nagigising ako ng sobrang aga. Tapos hindi na ako makatulog, ayun. So ayun lang. Tapos yan lang, update nyo lang kayo mamaya guys, ano. Ito lang inyong Kuya Rad. Peace out muna. And so time check natin mga Rads is 11:36. So yun ay tayo ay ihiga na at naantok na tayo, no. Puwi tayo kagabi, kaka-edit nga. So katapos na natin kumain at sila Bero nandun pa sa labas. Tamang kwentuhan lang muna sila. Ako naman ay i-sleep na. So yan guys, update ko na lang din kayo bukas kung anong mga gagawin natin, kung anong oras tayo alis. Tapos magbigyan ko kayo ng idea kung magkano dito kung paano magkano dito ang mga presyuhan ng kanilang campsite. Peace out. Yeah. A few moments later. And so what's up mga Rads, no? Ito ang inyong Kuya Rad TV. So time check natin guys ay 6:20 ng umaga, no? So yan, nandito tayo ngayon nga para sa di ba? Sabi ko sa inyo kagabi ay nandito tayo sa Bangkong Kahoy dito sa Dolores, Quezon. Grabe. Sobrang lamig dito guys. Kaya kita nyo sobrang hamog. Saka yung tent natin, grabe, akala ko naman nauulan na. Sobrang hamog pala. Napakahamog ng tent natin. Natulo na yung hamog sa loob. Grabe, lamig pa. Ayun, no. So yun nga pala guys, pakita pala sa inyo yung CR, no. Actually okay naman yung CR nila. Maayos naman. So yan, oh. Ayos naman yung CR. Wala nga, ano nga lang siya, yung bubong niya is parang shade lang. So pag naulan medyo basa. Babasa ka dito. Pero sa pagdating sa tubig, yan, yung tubig niya siguro running water, dire-diretso lang. Yung sa ano, hindi na pinapatay, sa kabila hindi pinapatay. Malinis naman siya. Ayun lang, walang bubong, walang ilaw. So dito sa pathway ng CR, wala ding ilaw, kaya kailangan magdadala kayo ng ilaw dito. Ito CR din to. Madaming cubicle. Pagdating sa CR madami talaga. Kaso nga lang, yung tubig, mapanakit. Sobrang lamig. Sobrang lamig ng panahon, sobrang lamig ng tubig dito guys. So ito pa. Dami yan. Siguro apat yan. CR din to. Madami CR dito guys. Kaya kailangan may kasama kayo kasi madilim talaga, lalo na pagbabae. Matatakot dito pagka kasi sobrang nature yung paligid mo. CR kayo, dala na lang din kayo ng pahayong para hindi naman kayo mabasa once kung halimbawa na naulan. Ayun, malaki na yun. Hindi ko alam kung parte pa ba ito nitong pinaka-campsite, pero check natin. Since maaga na naman, kagabi nakakatakot yun Ilaw-ilawan namin Hindi ko alam kung ano to. Parang cottage na malaki. Lawak nitong Itong pagdating sa campsite, wala kang masasabi, sobrang lawak niya guys. Talagang ang dami niyang kayang i-accommodate na campers. Parang abandonado na nga kasi kita sa pinto pa lang Parang nakalak, parang sira. Parang matagal nang hindi nabubuksan. Check lang din natin. Yan. Dito may butas.
Ayun, oh. Siguro parang cottage siya na pinarerentahan din. Marami pa doon pa, meron pa din. Ito siya guys. Oh. Hello? Hello? Ayun, oh. Pero kung ano to, kung bahay to na rooms, yung pinaparenta, maganda siya. Kasi syempre, tahimik dito. Saka, yun yung pagkakabuo sa kanya. Oh. Solid. Halata mong matibay. Oh, tapos may balcony pa siya dito. Pero siguro bago-bago lang to na naabandon na. Kasi tingnan yung bintana, okay pa. Oh. Siyempre, usually pagka ganyan, minsan basag na ganito. Ay, meron pa doon. Tapos puro kabayo. Tapos may daanan dito. Hindi natin alam kung saan papunta yan. Puro kabayo dito, guys. Parang naabandon na siya. Kasi siguro, gawa ng daan. Ayun naman yun eh. Kung na-improve siguro yung daan dito, mas marami sigurado dito. Kasi kung pag sa campsite at weekend, siguro madaming tao madalas eh. Pero kahapon, linggo, weekends, tatlo kami. Hindi ko lang kung safe kung pwede pang akitin yun at safe pa. May CR. Ito parang ano to? Parang event hall. Siguro pagka may birthday yan, no? Pwedeng arkilahin to, ganyan, o gatherings. Ang laki niya eh. Yung yero niya intact pa eh. Kasi, parang sinauna. Kita niyo yung yero, kaya ko kung pansin dito, yung yero niya ang kapal. Alam mo yung yero na sinauna, pagka mga sinaunang yero, sobrang kakapal. Kaya hindi siya basta-basta na nakakalawang siya pero buupad mo. Makapal kasi. Saka tingnan naman yung nito, pundasyon nitong siguro ilang beses nang nilindol dito kaya binagyo, wala, buo pa din siya. At saka ang ganda ng view dito pagka napunta ka sa taas. Ito niya, nandito pa lang tayo. Ganda na ng view, city lights yan. May pine trees. Matagal na rin siguro tong matagal na rin. Parang matagal-tagal na siya. Design nyo niya, parang matagal na siya. Pero yung itsura nitong lugar, intact pa rin eh. Siya, kompleto siya dito. May lababo. Check nga natin. Sarado na. Silipin lang natin dito, guys. Sayang, sarado na pala siya. So, yan guys, yung itsura. Ganda ng dito kung ito bukas pa. Tapos nakalak na yun. Hindi na pwedeng puntahan, baka mapagalitan tayo. Kung nasa taas siya, yung sa taas niya, siguradong ganda ng view dyan. Ay, meron pa doon isa oh. Malaki din. Halata mong matibay guys. Mapagalitan tayo. So yun, comment down below guys kung may alam kayo sa history nitong lugar na to, no? Kung siya makakapanood, kung may alam kayo tungkol dito, kung ano ba mga ganap dyan, anong nangyari dyan, at ba't na-abandon na yan. Pero siyempre, susubukan ko ding i-search sa YouTube, kung ano ba talagang tunay na history nitong, rest house, ganyan, o mga rooms. So yan. Ay lang naman at sila itulog pa. Tayo naman actually masarap pa matulog eh. Gusto ko pa mahiga eh. Pero siyempre gusto ko may pakita din sa inyo itong lugar. Kaya gumising na ako, Ay, nakita nyo? Ito Mount Banahaw. Pero kita nyo, wala nang taklob na. Ewan ko Mount Banahaw nga pero hindi ko na rin na kagabi. Kung ito nga yung Mount Banahaw kasi first time ko lang din naman pumunta dito. Comment, comment down nyo lang kung halimbawa mali ako. Sobrang hamog, sobrang lamig. Tapos naambun-ambun pa. Yung tent natin, pinasok na ng hamog eh. Magigising ka, biglang may papatak sa'yo, lamig na
Malamig na ano, patak-patak. Yan. So nakita ko lang to sa ibang vlogger. Read Moto Vlog, yan, nakita ko lang sa kanila to. Yun, medyo napuntahan natin, pero hindi natin pwedeng puntahan doon sa taas. Pero kung pwede pupunta sa taas, pwede yan eh. Matibay pa eh, pero syempre, hindi, I mean, kaya mapupuntahan mo kasi alam mong maganda yung integrity mo, ano, yung pagkakagawa. Kaso lang syempre, naka-lock na, kaya bawal yan, ibig sabihin. Kaya nilock nila. So yan, balik tayo din sa campsite, ano. Pakita ko naman sa inyo yung ano na itong campsite, yung buo. So hindi lang makakalakad dun sa ano, kasi may mga tao dun, baka sabihin naman eh, ispiya. Baka sabihin nag-i-ispiya ako dun. Kaya paikot-ikot ako. Dito lang tayo sa Bukana, yan dyan. Pakita ko sa inyo yung lawak nito, parang isang soccer field or football field. Pwede ka mag-soccer dyan, lawak na yun. Tapos meron sila ditong basketball court, so yan, so pagka may mga nag-camping na pang-ila ng araw, o maaga kayo dumating, hapon, pwede kayo mag-basketball dito. Solid ano. Ang ganda ng view mo sa pagbabasketball eh. Sobrang grabe yung kalsada dun eh. Bagay ito sa ano, yung mga yung ganyan, katulad ng mga pick-up na matataas yung ano, matataas yung clearance, ground clearance. Although yung kay Byron na naka-lip na, kaso nga lang talagang yung bato ay mapanakit din. Kasi ito ay sa Barangay Kinabuhayan, Dolores, Quezon. Yan guys, pagtaas nyo galing dito sa CR. Yan, dito na kayo pupunta. Yan guys. Pagtaas nyo galing sa CR, lakad lang kayo dito. Dala kayo ng ilaw syempre. Yan, dito na kami nag-ano. Ito dala nila Byron yung kanilang canopy. Canopy tent. Pamabilisan din sa top din yan. May mga ano to? Uwak na maliliit. Kasi may mga campers doon, may campers din dito. Nakaano sila parehas, naka-pick up. Tapos ito pala yung tent natin guys. Nagaling kila Jewel. Hindi naman siya mahirap pala buuin. Nakala ko mahirap buuin. Ano? O yan. Malaki din siya. Mas malaki din siya dun sa katulad. Mas malaki siya dun sa tent natin ng mga dalawang beses. Ano? Yan. Malaki din yan. Madali-dali lang siyang madali lang siyang i-assemble. Ano? Pasilip ko sa inyo yung bukana ng tent natin. Tulog pa si Elisa dun sa loob. Ayan yung tent natin guys. Si Topo kasama. Hello Topo. Lakad-lakad muna tayo dito, no? Habang sila ay tulog pa. Saka maganda dito guys yung kanilang grass. Ayun, no? Maganda yung grass nila dito. Kita nyo? Hindi siya, although ano ngayon medyo maulan. Tapos may mga bakas pa namin nag-camp dito sa banda rito. Although medyo humid, tawag dito, naambon. At mahamog ngayon, hindi siya yung sobrang putik. Ayos na ayos. Tapos dito meron pa dito. Meron dito, ano ba tawag dyan? Parang stage. Ako kung pwede dyan maglagay ng tent. Tent, banahaw, tugtugan. Parang stage siya, ibig sabihin. So, yun. Ang lawak dito. So, yun guys,
Medyo grabe yung ano dito kagabi. Yan, dinaanan natin yan, oh. Papunta doon. 15 minutes daw na lubak. Tapos ang daming kabayo dito, guys. Siguro yung may-ari nito, mahilig sa kabayo, no? Hindi naman halata. Dito pa lang sa damo, pwede ka na magginaw ng pahay, oh. Puro ano sila, eh. Oh, ang ganda nitong bulaklak, oh. Parang bouquet. Para siyang bouquet of flowers. Ayan, oh. Puputulin mo lang dito. Bouquet of flowers na siya. Natural bouquet of flowers. Ayan, oh. Ang galing. Nature na nature, eh. Oh. So yun guys, kagabi nga pala, no, siguro alam niyo na naman, nasabi ko na, sopas ang kinain natin. Ano oras na nga lang naluto yung sopas. Alas 11 yata kami nakakain, pero solid. Ang dami. Nabusog kaagad ako, eh. Pinagtitira ko kasi yung natira kong tinapay ng agahan. Tapos may mga padala pa nung galing kami birthday, may bigay na empanada, ganyan. Tinira ko na din. Tapos ito, may papunta pa dun. Hindi ko lang kung anong meron dun sa kabila. May mga nagbe-video ako doon kagabi. So yan, hintayin na lang nating magising sila, ano. Sila Byron Jewel at saka si Eloisa, ano. So yan. Tapos kagabi pala, gusto rin sana namin campfire. Ayan, campfire, bonfire. Kaso nga lang mga negative kami makapaghanap ng kahoy dito. Sigurado mga basa. Kasi sobrang hamog, eh. So yan guys, balik na tayo sa tent natin. Hintayin natin silang gumising, ano. Maya siguro gising na rin naman sila. Maaga ako nakatulog kagabi. Hindi naman actually maaga. Kasi ang nangyari nga lang, pagkakain, halos nagpahinga lang ng konti. Natulog na ako kasi antok pa ako. So, nag-edit nga tayo ng mga videos natin, no? Ito na yung panghuli nating pandagdag doon. So, siyempre, meron pa tayo mga expected sa mga susunod na araw. At siguro meron pa rin sa susunod na araw, no? So, abang-abang lang kayo ng ating mga camping adventures, ano? So, para magkaroon kayo ng idea sa lugar, kung ano bang meron sa lugar, at presyo sa daan, ganyan. Tapos magkakaroon kayo ng mga idea. Tapos kung ano yung maaari nyo makita dito. Dito naman, actually, more on nature lang talaga. Tapos dito nga pala guys, na yung signal is, wala signal. Mapanlin lang yung aking cellphone, 3 bar nakalagay, tapos letter E. So yan. Letter E lang yung signal. Hindi rin makasend sa messenger kahit text. Hindi ka makasend. So usually kasi pagka mahina signal, minsan makakasend ka pa ng photos, makapag-upload pa, eh. Pero dito wala. So yan. Saka super katahimikan lang maririnig mo dito. Maririnig mo lang dito yung hunin ng mga ibon, kuliglig. Tapos yung mismong nature lang talaga. Pag naligaw ka sa isang kagubatan, ay lang maririnig mo dito. Yan guys, wala din pala tayong sunrise at saka sunset dito. Kasi sobrang hamog ng lugar, no? So yan guys, nakapitan tayo ng linta. Ayun, dugo. Okay, sa camera. Nagdugo siya, oh. Ulit lang. Sige, magaganto lang na linta. Nakita ko sa nakadikit, kulit, eh. Ay, matanggal, linta pala yun. So what's up mga Rads? So ito ang inyong Kuya Rad, no? Time check natin ay 11:20. So tayo ay pauwi na. Katapos na natin mag-pack up, ano?
At update ko na lang kayo mamaya pag uwi na kami, tapos bigyan ko na lang ng rating tong Bangkong Kahoy campsite pag uwi natin. So wala tayong oras kanina eh. Saka mahirap naambon. So yan. Peace out muna guys. A few moments later. So yan, what's up mga lads? So nandito na tayo ulit sa Santa Monica, no? Nandito na tayo sa San Pablo. Tulog lang tayo sa biyahe. At ito ang inyong Kuya Rad TV, ang inyong Kuya Uncle na piling vlogger. So yan. At yan, nire-rate natin. Ito na ang ating Rad Rates. Nire-rate natin yung ating bagong napuntahan na Bangkong Kahoy Valley campsite. Pagdating naman sa pinakalugar ay ito, the best. Napakaganda ng lugar na yun. Sobrang lawak. Napakadami mong pwedeng paglagyan ng tent. Magandang lupa doon. Talagang magandang tusukan ng pegs. Hindi siya mabato. Lupa talaga. Tapos ang maganda sa kanya, yung damuhan niya. Maganda yung damuhan kasi hindi siya, kahit syempre lupa, hindi siya nagpuputik gawa ng mga damo. Maganda yung pagkadamo niya, yung landscape niya maganda. Tapos yun, syempre malawak. Tapos talagang sobrang hamog. Kasi yung bago yan, nakita nyo naman yung bagong tayo natin na tent. Actually waterproof naman yung tent natin. Ang problema dito, yung hamog talagang deep, kumbaga deep inside eh. Pumapasok sa loob yung hamog, sobrang hamog niya. Sa loob na nagbubuo yung tubig. Kaya nung madaling araw, napatak-patak sa mukha namin, akala namin naulan. Ayun pala, basa na, yung hamog-hamog na sa loob, natulo, ganyan. Sobrang hamog, grabe. Tapos nababa yung hamog. Talagang zero visibility na. Kumbaga, pati yung mga campers na kasama namin doon, hindi na namin kita sa sobrang kapal ng hamog doon. Tapos may mga tindahan naman doon. Actually hindi ko na napuntahan yung tindahan, no. Gawa na syempre medyo mahirap kumilos kanina. Kahapon ganyan. Gabi na kasi tayo nag-umpisa nakapunta doon. So kung halimbawa siguro mga pahapon tayo nakapunta, makakaikot-ikot pa tayo. Pero madilim na tayo nakapunta doon. Tapos umaga naman yun, nag-asikaso. Tapos medyo puyat tayo, no. Grabe ang puyat natin doon. So ang ganda, bagsak ang tulog natin doon. Bagsak talaga tayo. Tapos nakakatulog pa ako doon sa upuan. So yan, pagdating doon sa balik tayo sa Rad Rates pala kung saan tayo napunta. So yan, sa pinakalugar, ang pinakalugar ay isasama ko na rin sa description ng lugar yung daan. So papunta doon, may mga ahon ka na dadaanan, pero kaya naman ng kotse saka ng motor, medyo maliit lang yung kalsada. Tapos siguro mga 2 kilometers mga 1 to 2 kilometers may madadaan ng pang rough road. Okay naman siya, actually kaya naman ng motor, kahit medyo pultang tayo, kaya naman ng motor. Dahan-dahan lang kayo. Maganda naman yung pinakalupa doon sa daan ay matigas naman. Hindi siya loose gravel o hindi siya sobrang tarik. Ang problema lang talaga yung mga bato minsan sablay ng formation. Medyo nakakatakot siya pagdating sa sasakyan, lalo na pagka sasakyan mo yung mabababa or yung mga SUV na mabababa, or katulad doon kay Byron nga nakalip na yun 2 inches eh. Pero sayad pa din, sobrang ingat yun. Handa lang kayo, ingat lang kayo yon kasi yung bato, sa mabato. So sasama kayo sa overall kasama yung daan saka yung pinaka place. Actually napakaganda ng place. Bibigyan natin yun na actually dapat siguro mga 9.8, pero since hindi pa ayos yung daan, mga 9.3 out of 10 yung pinaka place. So ayun ang pinaka natin. Then sa facilities sa mga amenities, yung sa mga CR and sink, ganyan. Sa CR naman nila medyo okay naman. Problema natin sa CR ay walang ilaw. Pangalawa, walang bubong. Ang bubong niya lang ay habong siya, yung parang shade lang para hindi masyadong mainit. Tapos syempre hindi naman natin maisasama yung sobrang lamig ng tubig kasi it's okay lang naman
yung lamig ng tubig. Hindi naman masyadong big factor yon kasi iba gusto pa yung malamig ang tubig eh. So yan, yung CR niya magkakadikit, medyo may mga butas-butas nga lang na yero siya. Tapos ayun ang pinaka problema, pag gabi walang ilaw at nandun siya sa baba. So pagkagabi, pag magsi-CR kayo doon, make sure lang na may dala kayong lente, ilaw, at syempre lalo sa mga babae, yung may kasama ka. Hindi kasi may kasama kasi sigurado tatakot ang mga magsi-CR doon kasi may katapat ba namang abandonadong parang may view deck na parang dating rest house yata yun, na may mataas, may katapat na abandonadong ganun. Nakakapamanglaw lang din naman, pero okay naman. Ay lang problema, ilaw saka bubong. Kasi syempre pag naliligo ka tas umulan, mauuna pang mabasa yung damit mo kaysa sa'yo eh. Ayun. Sa CR wala din silang lavabo, ganyan, wala. Tapos yung ay nga pala, anin ko sa inyo, yung daan papunta doon is wala ding ilaw. Tapos yung pinakalugar wala ding ilaw, sobrang dilim talaga, walang signal. Isa pa yan, walang signal, walang ilaw. Pero advantage naman nun, walang ilaw, walang signal, is siyempre ma-isolate ka talaga from the social media na. So siyempre mas ma-enjoy mo yung yung pinakatahimik na gabi. Kasi isolated ka sa social media eh. Ay lang naman ang hadlang sa atin between you and nature. So ayun, mas mapifeel mo yung talagang nature vibes. Tapos syempre walang ilaw, talagang ang himbing ng tulog mo. Saka in fairness naman, syempre sa bagay kakaunti kasi kami, so tatatlo lang kami doon. Tapos may nagbibideo okay doon kagabi pero malayo, kaya hindi namin narinig, kaya okay lang yan. Tapos tahimik din naman yung ibang campers, kaya ayos din. Yan, sa CR ang points ko dyan, para sa akin lang to based on my own experience bigyan ko yan ng mga 7 points 4. Pwede na siguro 7.4. Ayun, ay sa mga improvements na pwede nilang gawin. CR, ilaw, pathway. Sa pathway man lang nung papunta dun sa resort. Kasi nanguhula na kami kagabi. Dito ba? Siya, may signage siya kaso kulang. Tapos ilaw, kahit man lang sana yung mga solar, kahit yung hindi ganong kalakasan, para lang merong palatandaan ka na dito siguro papunta yon, ganyan. Wala pa sila ganun eh. So lang naman, room for improvement, pero overall pagdating sa lugar talagang maganda siya. So maganda talaga. So hindi ko lang alam kung meron pa mga pwede mapuntahan doon kasi hindi ko na rin na-check kung meron pa mga, baka may mga falls, may river, or may maganda puntahan pa doon. Ang napuntahan ko lang talaga doon is yung abandonado, ayun lang. So ayan mga guys, ayan mga Rads, dito ko na lang siguro tatapusin ang video. At least nagkaroon man lang kayo ng idea. Tapos sa dulo ng video na to, ilalagay ko yung presyo nung mga rates doon, mga 10 pitching, ganyan. Kung subukan ko ilagay, sana available. I-chat natin yung page nila kung meron silang mga may mga parang brochure sila online ng mga range, prices, price list. Tapos itatanong ko na lang kay Byron. Pagka wala, itatanong ko na lang kay Byron kung magkano nagastos namin, tapos kumpara sa yung nagastos namin. So ayun na lang. So ayan, dito ko na lang tatapusin ang video na to mga Rads. At ito ang yung kay Kuya Rad TV. Time check natin is 1:29 ng hapon. So mag-aano na lang muna ako, Lomi, para sa tanghalian. So yan, huwag nyo na lang kalimutang mag-follow sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Just always click the notification bell para laging updated sa mga bagong videos natin at mga adventures, para para lalong dumami ang kaalaman niya pagdating sa mga magagandang campsite resorts dito sa buong Pilipinas. Ganda ng panahon ngayon, pero doon grabe, sobrang hamog. Hindi naman naulan, mahamog lang talaga. So yan, may pagkakataon tayo magpatayo ng tent. So ayan nga mga Rads, mag-iwan na lang din kayo ng like, comment, and share na lang din yung ating mga video. So ito ang inyong Kuya Rad TV. Rad out. Yan, Rad out.